Madalas daw pagpiestahan ng sangkaterbang lamok ang mga pasaheros ng mga pampublikong bus sa Metro Manila. Kaya naman ang Department of Health nagsasagawa na rin ng misting operation sa mga terminal ng bus. Live mula sa Quezon City si Dano Tingkungko, may paandar. Jessica, hindi lang mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan ang pinuputakte ngayon ng mga lamok. Maging ang ilang mga terminal ng bus at mismong looban ng mga bus, inaangkasan na rin ng mga pesteng lamok. Kamakailan, nagsagawa ng misting campaign ng DOH, NCR sa iba't ibang mga terminal ng bus. Pero paglilinaw din ng mismong ahensya, kalinisan pa rin ang pinakamabisang panepok lamok. Dito sa isang terminal ng bus sa Doroteo Jose sa Maynila, ang mga pasaherong naghahabol makauwi, tinatapatan lang ng mayat-mayang dating at alis ng mga bus. Bawal angkas dito, pero ang mga pesteng lamok, madalas makiangkas ng walang habas. Minsan, pagka nakaupo kang ganyan tumatambay, yung hindi pa lumalakad yung bus. Ano nangyayari? Ayun, minsan nakakagat. Nakagat ka na ba habang naghihintay ng bus? Minsan lang po. Paano nangyari nun? Pag naghihintay po kami ng mama ko po, minsan po nakakagat ako. Pansin daw nila madalas na nakakapasok ang mga lamok habang nagpupuno ng pasahero ang bus. Wala naman daw silang choice lalo na kung nagmamadali. Ang driver ng bus na ito tila ginagawang kama raw ng mga lamok pag natutulog siya. Kasi dati kapag natulog ka rito sa sa loob ng bus na hindi ka inanuhan, hindi siya ang lamok niya hindi ganong karami. Ngayon konting higa mo lang, ang lamok halos aanuhin ka na dudumugin ka na Kung pumapasok sila, saan sila nagsusuot? Doon po sa may compartment, minsan po doon sa may loob ng ilalim ng bus. Sa loob ng isa pang aircon bus, maaliwalas ang mood ng mga pasaherong nakausap namin. Kampante raw silang walang lamok o kahit peste na makakalusot sa biyahe nila. Pero pagka dito sa bus battery yung usapan, wala naman dito. Ay wala naman po ditong lamok masyado sa loob kasi di man po makapasok yung lamok dito sa aircon. Pero ibang usapan na pag lumabas ka ng bus. Ayan, pagka umuulan, may tubig dyan. Pagka ganyan may mga tubig dyan, maraming lamok. Sa compound na ito, tambayan daw ng mga lamok ang mga kanal. Kaya naman si Vanessa, hindi magkaugaga sa paglilinis. Nagkadengge na raw kasi dati ang isa niyang anak. Kinakabahan ka na pag may mga lamok? Opo, kasi naano ko yung mga anak ko kaya todo linis lang po talaga ako dito. Pero hindi pa rin nga talaga sapat. Kailangan yung mga inuusukan, ganun. Ito ang pangambang gusto na raw unahan ng DOH NCR. Kaya naman kabi-kabi lang ginagawang misting operation sa mga terminal ng bus. Di lang mismong terminal ang inisprayan ng insecticide, kundi pati na rin ang mismo mga bus at restroom nito. Ayon sa DOH NCR, 40% raw na mas mababa ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Marso ngayong taon kumpara nung nakaraang taon. Sa Malabon, isinagawa rin ang spraying sa barangay Katmon at Maysilo. Inikot ang mga kanal, estero, tubigan sa paligid ng bahay at basurahan kung saan bukod sa spraying, nilagyan na rin ito ng larvicide para mapatay ang mga kitikiti. Sa isang restroom ngang ito, biglang naglabasan ng pagkarami-raming lamok sa isang wisik ng insecticide. Ayon sa DOH, bukod sa umpukan ng mga tao, ang bus terminal, marami rin daw pwedeng tambayan ng mga lamok dito tulad ng mga lumang gulong na pwedeng imbakan ng tubig. Pero paglilinaw ng DOH, hindi dapat gawing instant solution ng fogging o misting kontra lamok. It doesn't target the problem at the source. Kasi bago pa siya maging adult mosquitoes, siya ay isa munang itlog o kitikiti. So even if you kill these flying mosquitoes, most of them have hatched their eggs already. And so these eggs are the ones who will become adults later on. Bukod sa peligro makadevelop ng insecticide resistance sa mga lamok, posible rin daw na lumipat lang ang mga ito at mameste sa ibang lugar. Pinaka-epektibo pa rin daw ang pagsigurong walang nakaimbak na tubig sa paligid na pwedeng pamugaran ng lamok. Jessica, sabi ni Dr. Tayo kung meron naman daw magandang naidulot itong pagdami ng mga lamok sa iba't ibang mga komunidad katulad sa Tondo, Maynila at sa Pasig. No? Ito yung heightened awareness ng mga tao sa mga sakit na pwedeng dala ng mga lamok. Pero kung tutusin naman, hindi mo naman kasi madidistinguish at first glance kung ano ba yung lamok bahay sa lamok dengue. Kaya sinasabi ng DOH kahit wala pa naman dengue outbreak ngayon, importante pa rin daw yung pag-iingat. Halimbawa, yung paglilinis sa mga paligid at pagsiguro na walang mga pwedeng
pwedeng lalagyan ng tubig, na pwedeng pamugaran o pangitlogan ng lamok, Jessica. Okay, question Dano, yung bang ginagamit nilang pang-demist, no? Yung pinang-i-spray nila, ano ba yun? Chemicals, hindi ba yun delikado rin? Jessica, sinabi ng DOH-NCR na yung chemicals na ginagamit nila, aprobado naman daw at tinest naman daw ng Food and Drug Administration. Just the same, sinasabi sa atin ni Dr. Tayag na posible itong maging cause of allergy doon sa mga may hika or ibang mga merong skin allergies or anything of that sort. Kaya sa misting operations, ginagawa nila, pinaalis nila lahat ng mga pasahero at sinisiguro na walang tao doon sa gagawa nila ng spraying para masiguro na walang ganong mangyari. Pero just the same, safe naman daw ito. But just the same din, sinasabi nila, we don't have to go to that situation na siguruhin na lang natin na malinis ang ating kapaligiran so we don't have to do the misting campaign, Jessica. Maraming salamat sa'yo at kapit ka lang na mabuti dyan sa bus, Dano Tingkong ko, sa iyong paandar.